S. Gaza, and welcome to Facebook modus operandi of Francis Leo Marcos. The big question mark sa lahat is, ano ba talaga yung tunay na motibo? What's the real deal behind all the social media stunts, the social media publicity, the social media propaganda of this Francis Leo Marcos? Ano ba talaga yung tunay na dahilan siyan kung bakit out of nowhere biglang may lumabas na nagpapanggap na miyembro ng powerful Marcos family by the name of Francis Leo Marcos? Trak ng bigas, bigas. Ano ba talaga? Sino ba talaga siya? Para saan ba talaga siya? Ano talaga yung motibo niya kung bakit na ginagawa ang lahat ng ito siyan? Bigyan mo ng klaro. Akala niyong lahat, this is some sort of a political propaganda in preparation of the 2022 elections dahil siya itatakbong isang senador. Diyan kayo nagkakamali. Palabas lang nila yun is just a mere diversion. Kung mali pala yun siyan, ano ba talaga yung tunay na dahilan? Okay, makinig kayo. This is the real reason behind. Francis Leo Marcos, under the real name of Norman Antonio Mangusin, ay ginamit lang ng isang tao, ng isang investment scam syndicate as a front. Ang problem kasi, way back December, okay, nagpaplano na itong investment scam syndicate na to ng isang kumpanya na pwede lang itayo by 2020. Ay, marami nang naitayong kumpanya, mga investment scams for the past how many years already, para kumubra ng milyon-milyon, okay? So maraming Pilipino, even billions. Tapos sa exit lang sila, tatakbo nila yung pera. So nag-isip sila last November, okay? Nakarating sa akin. Nag-isip sila ng isang kumpanya na pwede lang itayo sa 2020, okay? Isang investment scam. The problem is, pagpasok ng 2020, nung i-execute na nila last February and March, nung i-execute na nila, the problem is, meron ng pandemic, mahirap na makakuha ng investment sa mga tao kasi walang pera yung mga tao. Okay? Ngayon, this is investment scam syndicate. Naisip nila, okay, to take advantage of this COVID-19 pandemic at gumamit ng isang fraud na papalabasin nila, i-build nila, ipapackage nila as an icon, as a philanthropist na mayamang tao na kasabog sa social media world na tumutulong, pero gagamitin lang nila ito. Pero gagamitin lang nila ito as a weapon para ma-execute yung scam na gagawin nila. At ang ginamit nilang front is si Francis Leo Marcos. Grabe, mga kahombre ko! Out of nowhere, bakit ganun nila yung social media mileage siya? Sobrang bilis! In just a matter of overnight, boom! Meron na agad icon na Francis Leo Marcos. Meron na agad online personality na Francis Leo Marcos. Why? Because this investment scam syndicate is paying 220,000 per month. Doon sa isang tao, nakilala ko rin. Doon sa isang tao na may hawak ng multiple DDS pages. Kaya kung maiisip ninyo, di ba kayo nagtataka? Yung mga videos and live, okay, and all other, ini-edit pa talaga nila mismo. Yung mga live ni Francis Leo Marcos, tapos ini-edit pa nila. Di ba kayo nagtataka? Bakit lahat uploaded to different pages? And pag chinek mo lahat ng pages na yun, ito yung mga DDS pages. Na sobrang tindi ng mileage, na umaabot talaga ng how many views? 5 million views, 10 million views, 300,000 reacts, 200,000 reacts. It's a well-executed plan between the investment scam syndicate, okay, and this particular person, Mr. DDS Pages. Wow! Strategy, binabanatan nila yung puso ng masa. That's the reason why ito na rin yung tinarget nila, yung mga DDS Pages. Kasi masang-masa to. Alam niyo may mga DDS, tama? Hindi na natin kailangan i-elaborate. Ang mga DDS, madali itong makuha emosyon. Pag ganyan may tumutulong ako, basta tumutulong, bla bla bla, wala naman kailangan, samba yan, samba, okay? Cool to yan eh. Cool to yan. So ngayon, nung nakuha nila yung mass base na yon as followers ni Francis Leo Marcos, boom! Parang biglang may isang kulto, si FLM. Na siya naman talaga si Norman Antonio Mangusin. Naka yung strategy nila. Kaya yung ginagawa nila is, kinukuha nila yung puntarili yung masa, tutulong yung masa. Sino may gusto ng bigas? Truck ng bigas. Pero ito, you know, yung truck ng bigas ang nasa likod. Hello, sino ba? Challenge, may challenge, blah blah blah. Di ba? Puro kuda eh. Puro kuda si FLM eh. That's the strategy, tama? Yung likod na yon, yung nasa likod, yung truck ng bigas, it's just a mere props. And based to my very credible source, na nakausap din mismo yung may-ari ng mga trucks, okay? Nagre-rent lang sila ng mga trucks, 3,000 to 3,500 para gamiting props at
props lang din yung fixed na bigas na yun na pinopront nila kahit naman talaga wala sila talagang pinapamigay. Meron pa konti-konti pero yung toneto nilada na chenili na talaga nakakarekta sa tao, no? Binibigyan nilang bigas, nirarekta lang nila sa mga politicians for the sake lang din of propaganda para mas nakahatak pa tumataas pa yung credibility ni Francis Leo Marcos. Okay, kaya kayo lahat nabaliw. That's the reason behind kung bakit lahat may kita niya yung mukha niya everywhere. At marami nagtatanggol sa kanya mga apostoles niya because it's the DDS pages and with its followers ay naging foundation. At sinaad din po ni Zian Gaza. For Zian Gaza's comment na ito, hindi po ako naniniwala sa part na yan, mga kahombre ko. Bakit ka? Itong investment scam syndicate, bakit sila nakipagkutsaba dito sa DDS, Mr. DDS pages, at bakit nila ginamit ang Francis Leo Marcos? Ano yung benefit nila? Ano ang pakinabangan nila? What is the scam behind this? The scam behind this is the moment na ma-build na nila si Francis Leo Marcos as a philanthropic icon, as a philanthropist, na isang mayaman na tao na tulong ng tulong, doon na sila mag-i-start kumuha ng mga donations online mula sa mga OFWs. Kung baga, ang ginawa nila, pinuntiryan nila yung masa na madaling masway. Alam niyo naman, especially itong DDS na to, madaling masway, pinuntiryan nila to para magkaroon siya ngayon ng matindi. Alam niyo naman pag DDS talagang solid dyan kahit ano mangyari hanggang kamatayan, DDS kami. Tama? Ganyan sila Kaya ngayon na sinuporta na sa FLM, nagkaroon siya ngayon ng foundation. Okay, sa FLM, nagkaroon siya ng foundation, ito na yung mga solid followers niya, nasuswing na ngayon yung public, at ito mga middle class, na unti-unti nang humahanga sa mga good deeds niya sa philanthropist, ito na ngayon yung peperahan ng investment scam syndicate, at mag-execute sila with different Facebook groups, different website, etc. Nakukuha to ng mga donation. Actually, nakapag-start na sila 3 weeks ago. Ang dami ng OFWs, nakalikom na rin silang nail yun. Imagine that. Believing that this Francis Leo Marcos is a philanthropist, okay, and they want to support the cause of FLM in helping the poor Filipinos in these trying times, in this COVID-19 pandemic period, okay, nang inag-donate na yung mga tao. And dapat ang next na gagawin pa nila is magtatayo na sila ng different charitable institutions and different foundations na ang icon, ang naka-front pa rin is si Francis Leo Marcos. At itong mga institutions na to, charity foundations na to, ito yung kukuha ng marami pang donations na million donations mula sa mga company, etc. sa mga mayaman, donation. Tapos online din, okay? Online execution sa mga OFW and middle classes na gustong tumulong sa cause at napahanga na rin ni Francis Leo Marcos, bumilib na sila, kukuha rin ng donation, at yung milyon na donation na yun na dumadaan through different medium like this foundation na i-register nila sa SEC as non-profit organization, this blah blah brotherhood, this blah blah and all online, basta anything na makakakubra sila ng donation in the fastest way possible and also in the legal way. Okay, by incorporating it, maglalagay sila sa bangko ng 1 million, then they can take donations. Lahat yan, boom! That's the plan supposedly nung nahuli at naaresto si Francis Leo Marcos kamakailan. Sad, no?